Agent Jonathan Morales, about the halt of operation. Why was the planned operation halted? Ano ba ang mga dahilan na sinabi ni ASIC Gadapan? Nagkaroon ba ng proper documentation sa order na ito? No, Your Honor. Bali, nalaman ko lang yun. Bali, nung May, bago po ako, bago ako umalis sa papuntang Ilaya, Thailand, nung magkausap kami, allegedly, ang sabi niya, si ES daw po yung nagpa-hold, nung operation na yun. Yun po yung sabi lang niya sa akin. Sinong ES? Si Executive Secretary Ochoa po. Yun po yung Naniwala ka? DDGO po namin siya. That's pure hearsay. Yun po yung Naniwala sabi ka? niya. Naniwala ka ba? Yun po yung sabi niya sa akin, Oh, Your Honor. that's right. That will not stand in court. That's pure hearsay. Your Honor, yun po yung sabi nung aking... Kaya nga, sabi nga, that is pure hearsay. That will not stand in court. Wala naman po ako magagawa kung ano po yung sinabi niya. Basta ang sinabi niya, tigilan niyo yan. Sabi niya ganun, mapapahamak tayo dyan. Hindi, Sino yan. nagsabi? Si Asik Gadapan po. Namatay na. Eh, di ko po alam. Dito ko lang po kay Senator Bato nalaman po. Hindi Yun. ginagamit mo kaya tayo patay. No, Your Honor. Hmm? No, Your Honor. Yun po yung nangyari po nun. Saan niya nakuha yung impormasyon na yun? I'm sorry, Mr. Chair, for interrupting you. Yes, go ahead, no problem. Saan mo nakuha yung impormasyon? Na, Where ano po? did your Kay- superior get the information? Na namatay po. Involved na sinasabi ni ES na tigilan na yan. Kay Asik Gadapan nga po. At hindi lang po yun. Ako po ay naimbitahan sa Malacanang Nino? ng ng Law Enforcement Security Integration Office. Ito po When was this? after 1 year o matapos yung humigit kumulang 1 taon. Ito po ay kung di ako nagkakamali, July 2013. Ako po ay pinatawag sa Malacanang. Nagtataka po ako, nagpatawag sa'yo? si Attorney Serapio, Police Director Pelizardo Serapio Jr. ng Law Enforcement Security Integration Office ng Malacanang sa Mabini Hall po. Ngayon po, pinatawag po ako doon ni Attorney Serapio sa Malacanang, pinadala sa akin yung mga dokumento at iba pang holdings. Correction. Your Honor, General Serapio, hindi siya attorney. Ako ko lang, abogado siya, pero as para sa inuhim, hindi siya abogado. General Serapio, yung Licio chief during the time of President Aquino. Pelizardo Serapio po. Pelizardo Serapio. Opo. Class Sa- 78. Yeah. Yan po ay nagpatawag sa akin. Ngayon po, nung pinatawag ako po doon, nag-report po ako doon. Dala-dala ko yung ilang dokumento at yung PowerPoint presentation. Nag-present po ako doon ng humigit kumulang sa 4 na oras. Kung pwede po natin ma-check doon na ako ay nagpunta mismo doon sa lesyo na yon. Kung saan, i-report ko, i-brief ko sila doon sa mga ongoing projects na ginagawa namin. Pati yung mga hindi natuloy o pinigil na mga operasyon ng PIDEA. Nagtataka ako, bakit ako ang pinatawag? Ordinaryong ahente lamang po ako ng PIDEA. Bakit hindi yung director ko o yung director general ng PIDEA? Doon Why? po ako Why? nagtataka doon. Why? Dahil po, nung panahon na yon, nung nagkaroon po ng, yung sobra na yung ginagawa ng PIDEA, pipipigil sa amin na hindi pagtatrabaho. Inilabas ko po ito sa public. Nilabas ko po sa media yan. Kung di ako nagkakamali, 2013 po yan. Nandyan naman po sa YouTube yan. Ano yung nilabas mo? Yung pong incompetence ng PIDEA, bakit ito wala nang nahuhuling malalaki? Samantala, yung mga hinuhuli namin, ito po yung mga based doon sa mga case operational plan na talagang ginastusan ng gobyerno. Bakit parang namimili noon sa mga trabaho? Bakit sinusuppress yung aming mga, yung mga tungkulin namin? Biruin nyo, nilagay kami sa likod ng PIDEA doon sa squatters area na ang hinuhuli namin, malalaking drug trafficker. Ang pinahuhuli na lamang sa amin, piso-piso. Eh ano ang sabi sa akin sa Malacanang? Eh wala naman yung mga hinuli nyo eh. Puro mga gawa-gawa nyo lang yan eh. Matitinong mga inchik yung mga hinuli nyo eh. Pero pinakita ko sa kanila sa briefing, dala-dala ko yung record ng Anti-Money Laundering Council ang nakapirma. Central Bank Governor, Security Exchange Commission, at saka yung Insurance Commission. Tatlo yan. Tatlo yung nakapirma na yan na doon sa AMLAC document. At ito, sa 200 billion po na financial investigation na kinandak namin sa tulong ng AMLAC, 200 billion po. 200 billion pesos po yung accumulated na pondo na naiipon ng drug lord. Ang inabot na lamang po ng AMLAC doon sa Asset Preservation Order is 130.4 million na lamang po. Okay, Pero so- binaliwala ho nila yung mga sinasabi ko. Sandali. Yung pinatawag ka, that was not related to this particular halted operations. Ibang-ibang operations yon. Iba-iba po yun. Iba. Iba-iba po. Ang ano ko po nun,
bakit hindi natutuloy yung mga operation? Bakit sinusuppress nila yung aming pagtatrabaho? Yun po ang issue ko doon eh. Ang ano ko sa kanila, bakit ganito? Samantalang yung mga sinundan nung Director General na inilagay nila Secretary Ochoa, hindi naman po ganoon. Hindi naman po ganoon na biruin ninyo. Ang mga tinatrabaho namin based doon sa case operational plan, biglang ilalagay kami doon sa barangay Pinyahan at paghuhulihin lang kami ng piso-piso. Pag nahulin mo yung pusher, wala kang karapatan i-follow up ito. Kayo, Your Honor, galing kayo sa law enforcement. Pag nakahuli ka, pataas ho ba? Di ba? Pataas ho ba? Di ba yung trabaho natin? Eto, pag nahuli mo, tuldo ka na dyan. Wala ka ng karapatang i-follow up yan. Ganun po yung nangyari sa amin noon. Meron kang sinabi dito that yung pinatawag ka ni General Felizardo Serapio ng Liceo sa Malacanang. Nakalagay doon sa invitation, the Honorable Executive Secretary Paquito N. Ochoa Jr. has instructed this office to discuss with you the allegations you have publicly aired against the PDEA and its leadership. So ito na yung sinasabi mo ngayon. Ito po yung letter mismo ng Malacanang sa akin. But before we continue, I would like to acknowledge the presence of Senator Mark Villar. Thank you, Your Honor, for joining us. So, sabi mo pa, pinagalitan ka doon sa meeting na yun. Yes, Your Dahil Honor. hindi totoong mga drug lord ang nahuli nyo. Yes, Your Honor, yun po ang minaliit po talaga. But hindi ka pinagalitan dahil dito sa operations. Lahat po Itong particular case. Lahat po yan, kasama po yan sa mga nabanggit ko po, Your Honor. Kaya ka Kasama po. pinagalitan. Kasama yun. Yun nga po ang pinagtataka ko. Noon, wala po akong na meron po may pressure sa akin eh. Hanggang sa nitong huli, na-realize ko na kung sino yung nasa likod, kung bakit ako tingnan nyo, Your Honor, wala na ako sa PDEA. Kinasuhan pa ako. Talagang, meron talagang dumidiin sa akin, Your Honor. Ito lang, November 30, March, sinarban ako ng 2 warat. Hindi ko nga alam na may kaso ako eh. Naandyan yung complainant, Your Honor, nandito sa sa harap ninyo, si Atty. Del Valle. Pinailan ako ng violation ng Section 91 and 92. Kahit wala siyang personal knowledge doon sa Commission ng Offense, tumayo sa complainant. Bakit? Anong sabi niya sa akin? Sorry, napag-utusan lang ako ni Gerald Cacdac. Sino ba si Gerald Cacdac? Ito ay tao. Siya ang nilagay ni Secretary Ochoa doon sa PDEA after ni Gerald Gutierrez. Nga noon po, Your Honor, hindi ko po iniisip kung sino-sino ito mga nasa likod na ito. Kung sino pumipintaw sa akin. Ngayon Okay. naisip ko na lamang, Your Honor. Okay. Let's focus on this particular issue muna. Huwag tayo pumunta sa iba. So kinumpirma mo ba na talagang galing kay former AS Ochoa ang order na ipatigil ang operasyon? Yes, Your Honor. Kasi yun po ang sabi sa akin ni Asik Gadapan. Wala naman po akong ibang paniniwala kundi siya mismo na Deputy Director General for Operations ng PDEA noong mga panahon na yon. Kasi siya po yung Assistant Secretary. Kung hindi pa po ako maniniwala sa kanya, kanino pa po ako maniniwala? Mr. Chair, Thank if you. I may, Go ahead, Senator Jinggoy. who were present in that particular meeting? Ako, tsaka siya. Dalawa lang kayo? Ganun naman po mag-usap dun eh. Nung pinatawag ka sa Malacanang, dalawa lang kayo? Ay, sa Malacanang, Your Honor? Sa Malacanang po, ako, at saka yung itong si Police Director Serapio, at saka yung meron pang doon eh. Meron pa ibang tao, Your Honor. You briefed them that day? Sir, Your Did Honor? you brief them that day? Yes, Your Honor. Ito po yung hindi ko na lang po kung 29 o 30 ako nagpunta, Your Honor. So after the so-called briefing, what happened? Ayun po, at after the briefing, yung nga po, binaliwala nila yung mga sinasabi ko. Sa kabila ng meron naman akong mga ipinakikita na pruweba patungkol doon sa mga tinatanong nila, pero sa kabila noon, wala na silang, sa akin, hindi sila interesado sa mga sinasabi ko, Your Honor.